Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ito, ito ang nabasa ko pagkagising ko, what the heck. Anyway guys, good job for the National Security Council sapagkat na-intercept nila itong mga ilang kababayan natin na related na pala sa China. They are doing some espionage, no? Espionage means, sa mga hindi po nakakalam, ito ay yung pag-espiya. So nabanggit po rito na naku-curious ako sapagkat merong mga hindi pinangalan ng mga individual rito, no, na mga sinasabing mga vloggers. O, di ba? Pero for sure, yung mga vloggers na yun, ay mga didilis yun. Syempre naman, sino pa ba magbibigay ng mga datos, 'di ba? Sino pa ba naman ang mag-feed ng mga datos, kukuha ng mga datos at ipapadala sa China? Di syempre mga didilis lang 'yan, 'di ba? Ang rito, ang medyo nakakaalarma talaga rito nahuli nila nasa loob na ng yung iba naging empleyado na at sumawsaw na sa Coast Guard, sa ating National Defense, what the heck. So, eto buti na lang at nabuko na nga. So, sila ngayon ay under investigation at ang sabi naman ng National Security Council ang mga taong ito ay nagko-cooperate sa kanilang sa investigasyon. Pero yun nga, ito ang naku-curious ako guys. Bagamat sigurado tayo na mga didilis vloggers yung binabanggit rito ng National Security Council ng mga vloggers, ang tanong lang natin ay sino? So, hindi ko pa natatanong kay Puting Kabayo dahil hindi ko pa siya nakakausap ulit. So, aalamin ko kay Puting Kabayo kung may alam siya, kung may narinig ba siya o may nabanggit o may naradar sa kung sinong vlogger tawag rito, espiya ng China. Filipino vloggers So, matik, didilis yan, okay? So, alamin natin kung sino. Yan. Okay, ito ang pangalawa. Sinabi ni Ombudsman Remulla na 6 sa 18 na mga marites may kasong murder. What the heck? Pero ibig sabihin, may kasong murder, bakit sila nakalaya? Naka-bail? Usually, ang murder, alam ko, no bail, So, maaaring naka-bail or hindi pa na-aresto. Pero I doubt kung hindi pa ito na-aresto, di pina-aresto na ito ni Ombudsman. O baka nagtatago na, di ba ga? Kasi parang yung lumabas doon sa huling press ko nila, parang kulang ko, konti Hindi buo yung 18. Actually, hindi ko na pinapanood yung mga press ko na yan Bagamat nabigyan ako ng info, wala akong interest na manood sa press ko na yan nila Mike Diferensya, di ba? At kasunod dito, yan ang pag-uusapan natin, Pero, ibig ko sabihin, ayan, mga didilis, yung witness ninyo, hindi lang pala mga manggagancho, murderer pa, what the heck? 6 sa 18 ay may kasong murder. Mabigat-bigat na kaso yun, guys. Diba? Bukod yung iba ron, positive na mga Sara Army. Ewan ko ba kung itong mga ito makagawa lang talaga ng gulo. So, guys, ito very, garapala na talagang itong mga ito, nandyan, hindi naman, wala mga katotohanan pinagsasabi at garapal na talagang para siraan ang gobyerno dahil sa bayad sa kanila. Obvious na bayaran ang mga ito. So, tingnan natin. Pero pinagpapile yata ni Ombudsman Remulla ng individual. Sinulatan na neto ni Remulla si Attorney Baluga na mag-file ng individual filing. Ibig sabihin ng individual filing ng kanilang affidavit. Ibig sabihin isa-isa yung affidavit, hindi yung consolidated, no? Kailangan ni Ombudsman para masuri. At the same time, si Ombudsman humingi na ng tulong sa NBI para sa malalimang
investigasyon pa sa mga ito. Bagamat ang NBI ay gumawa na ng motu proprio investigation sa mga ito, humingi pa rin ng tulong si Ombudsman Remulla. Siyempre, para mas maganda, mas dokumentado, at the same time, di mas maganda ang coordination ng dalawang ahensya ng ating gobyerno. Naku po, Rudy. So, palalim ng palalim ang aabutin itong 18 marites. Nagpagamit ang puti. Ito ang kasunod. Ayan na nga, ginawa na yung may mga napanood ako mga clips, ginawa na yung press con nitong 18 marites, kasama si Baligod at si Mike Diferensya Ngotbi. So, lumabas yung pagiging bigot nito ni Mike Diferensya. yung pagiging iyakin, guys. So, sa press ko na ito, nag-iiyak si Mike Diferensya. Bakit daw ang ididemanda itong mga nagbubunyag raw ng katotohanan? Teka lang. Paano naging katotohanan ng sabi-sabi nyo lang? Porque sinabi nyo katotohanan na? What the heck? Ikaw pa may history ka ng kasinungalingan, Mike Diferensya. May history ka ni Mawanay, di ba? Ano ngayon sasabihin mo? May history ka na sinabi mo nung una, hindi mo kilala si Gutes at hindi mo tinulungan. Tapos nung ma-interview ka sa bilyonaryo, ang sinabi mo ikaw ang tumulong sa paggawa ng script ng affidavit ni Gutes, di ba? Sabi mo, ikaw ang tumulong. Tapos nung una pero nung una tinatanggi mo. So, paano mo sasabihin ngayon na totoo ang sinasabi niyan? Kung ikaw na mismo na nangunguna at gumagabay sa mga yan ay sinungaling. Sino pa sinungaling? Yung abogado niyan. Si Atty. Baluga, di ba? Sabihin ninyo na hindi yan nag-extortion hindi yan ng extortion ng 200 million dito sa owner ng Mega World. Nung panahon ni Fentaboy, di ba? Dahil sa lupa dyan sa New Manila. So pare-pareho na kayo sinungaling, tapos sasabihin mo totoo. Ngayon, ang lakas ng iyak ni Mike Diferensya. Bakit? Siyempre, nalaman na niya na idinimanda siya kasama ni Atty. Baluga, kasama itong 18 marites, ni Senator Trillanes at ni Secretary Anyo. Mga bagay na hindi nila kaya na hindi na nila kayang harangin. At sigurado ako na ito ay magtutuloy-tuloy. Dahil mabibigat ang akusasyon nito at punong-puno ng ebidensya. Isipin mo sa press con pa. So, ang lakas ng iyak ni Mike Diferensya. Yung pala naman, gagawa-gawa ka ng ganyan, takot ka pala. Palibasa, yung mga nakarang administrasyon, hindi ka pinansin, pinabayaan ka lang sa kagaguhan mo. Ngayon, tingnan natin. So, umiiyak na ito at umaaray si Mike Diferensya. What the heck? So, ilan muna guys ha. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad na ang tatay nyo ay karton, manatili kayo mga bobo at may sayad. Sabagat ang may sayad ay laging high blood. Bye!